Kakaibang lakas ng katawan ang balak ipapakita ni Kai Sotto ngayong taon sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League, mga kapatrol. At ayon sa ating source, ay kahit sa mga ensayo ng Alphas ay pinakita na ni Kai ang kanyang newfound power and strength na siyang sasandalan niya this season as he continues to strive for excellence. Sinisiguro rin ni Kai at ng kanyang mga handlers na makakasakay si Kai sa last bus patungong NBA sa pamamagitan ng paglalaro sa Koshigaya Alphas. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Ang ating idol na si Kai Sotto ay nagsimula ng mag-terminate sa mga practices ng Koshigaya Alphas at walang sinasantos sa ilalim ng basket. Kinatatakutan na si Kai ng kanyang mga teammates dahil hindi nila malaman paano hihintuin ang mga inside play ni Kai. At mabilis na kumakalat sa buong Japan B-League ang impressive play ni Kai sa mga practices at siguradong nagsisisi na ngayon ang Yokohama B Corsairs at ipinamigay pa nila si Kai Sotto sa Alphas. Sa tulong ng Koshigaya Alphas ay it is expected na makakasakay pa si Kai sa last bus patungong NBA. Kailangan na niya na magiging main man ng Alphas this season pagdating sa opensa at sa depensa. Something na kayang-kaya naman talaga ni Kai. This year na ang pinaka-crucial in connection sa katuparan ng kanyang NBA dream. Kaya panahon nang magiging extra aggressive si Kai sa kanyang paglalaro every time na sa loob siya ng basketball court. Tamang-tama rin dahil ang mantra ng Alphas ay aggressive, very fitting sa kailangan ni Kai upang ma-realize ang kanyang NBA dream. Well, para na tayong sirang plaka dito, na paulit-ulit nating sinasabi na in term of pure basketball skills and talent ay wala ka nang hahanapin pa sa laro ni Kai, pero sometimes ay nakukulangan tayo ng aggressiveness sa kanyang laro. Perhaps resulta ito for lack of stamina, kaya merong mga times na bumababalang bigla ang kanyang laro at nawala ng aggressiveness. Hopefully, ngayong nag-improve na ang kanyang stamina, ay susunod na rin ang kanyang aggressiveness every time nasa loob siya ng court. At balitang NBA naman, nagbigay si Shawn Kemp ng matinding mensahes sa mga nagtatangkang ihambing si LeBron James kay Michael Jordan. Muling binuhay ni Shawn Kemp, isang NBA legend, ang debate kung sino ang pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Si Michael Jordan kaya o si LeBron James? So kayo mga kapatrol, sino sa palagay nyo? Please leave a comment below. Habang ang ilan ay itinuturing na natural na tagapagmana si LeBron James kay Michael Jordan, may iba namang nagtatanggol na ang legacy ni Michael Jordan ay walang kapantay. Bagaman hindi maiiwasan ang paghahambing sa pagitan ng dalawang players na to, madalas itong nakabatay sa individual na stats at kanilang mga tagumpay, na hindi isinasama ang mga pagkakaiba ng estilo ng kanilang laro. Si MJ ay kilala sa kanyang explosiveness at kakayahan sa pagmamarka, ay nangingibabaw sa isang panahon na mas physical ang laro at hindi kasing bilis ang laro noon sa laro ngayon. Samantala si LeBron James ay kilala sa kanyang versatility at pananaw sa laro, ay namumuno sa isang era na inilarawan na mas mabilis na basketball at nakatuon sa kolektibong paglalaro. Si Shawn Kemp ay naglaro kasama si Michael Jordan, ay nagbigay ng isang kawili-wiling pananaw sa debate na to.
na nagsasabing isang pagkakamali ang paghahambing kay LeBron James at Michael Jordan. I think LeBron is right up there. I don't think he's the best, and I don't think he has to be the best. And I don't think LeBron James should be compared with Michael Jordan either. I think LeBron should be compared with Magic Johnson. Whoever started the top got it totally wrong. LeBron is no Michael Jordan. Kobe Bryant is more Michael Jordan. It's like they wanted to make a story for the news or something, I guess. So they just throw a name out there, but I don't see how you can really compare those two. He's such a bigger, stronger person than Michael Jordan was, and a more forceful person. Dagdag pa ni Sean Kemp. Parang gusto lang nilang gumawa ng kwento para mayroong maibalita o kung anuman, kaya basta na lang silang naglalabas ng pangalan. Well, mahirap ihambing si King James kay MJ dahil mas malaking tao itong si LeBron James, mas malakas kaysa kay Michael Jordan at mas mapuwersa. Well, nagbago na ang era ng basketball. Binibigyan din ni Kemp ng basketball noong 1990s kung kailan sila ni Michael Jordan ay naglalaro ay isang napakaibang laro kumpara sa basketball ngayon. Mas mabagal ang takbo ng laro, mas physical ito, at mas mahigpit ang mga depensa. Maaring nahirapan si LeBron James na iangkop sa ganitong kapaligiran dahil ang estilo ng laro ni King James ay nakatuon sa mabilis na paglipat at transition. I think LeBron couldn't have done the same thing he did in our era with all those big bodies. I'm not saying he wouldn't have been good, but this game would have had to change. Yan ang sabi ni Sean Kemp. So who is the best? The debate continues. Sa huli, ang tanong kung sino ang pinakamagaling na manlalaro sa kaysaysayan ng NBA ay nakabatay sa personal na pananaw at sa mga pamantayan na ginagamit ng bawat isa sa pagsusuri ng mga players. Parehong iniwan ni na Michael Jordan at LeBron James ang isang hindi malilimutang legacy sa basketball at nakapagbigay sila ng inspirasyon sa mga generation of players at mahalaga na kilalanin na ang laro ay umuunlad at ang paghahambing ng mga manlalaro mula sa magkaibang panahon ay maaring maging mahirap. Both Michael Jordan and LeBron James have left an indelible legacy in basketball and have inspired generations of players. It's important to recognize that the game has evolved and that comparing players from different eras can be tricky.